latest na balita ngayon, lumambot po mga kababayan si Zelensky, pinalayas ni Trump, pinaliguan muna mga kababayan ng sermon, tinawag pang estupido. You stupid president! Anong laban nila mga kababayan kung walang suporta yung Amerika? Ngayon pa lang ng balita ito, 8:31 a.m., Philippine Daily Inquirer. Ukraine ready to sign minerals deal with US, sabi ni Zelensky. Sa totoo lang, magaling po si Trump. Ang mga supporters ko niya, mga real people, hindi mga keyboard warriors. Makikita po naman natin doon sa kampanya ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Talagang dinudumog ko. Rockstar pa rin ang dating ng ating Pangulo. Mas dinudumog siya kaysa mga kandidato sa nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Joke time muna tayo mga kababayan as usual. Para lagi lang masaya mga kababayan ang inyong araw. Abang nanonood sa ating vlogging. Padala ito ni Mr. Bob Guantanamo, taga San Diego, California. Actually, pangatlong entry nito ni Mr. Bob Guantanamo. Kaya lang yung dalawang entry niya, censored ng MTRCB. hindi pwede. Sabi niya, ito yung pangatlo ko na padala. Pag hindi pa ito lumusod sa MTRCB, ayaw ko na. Medyo okay yung pangatlo niya mga kababayan. Ngayon sabi niya, Sir Dan, ito na ang huli kong joke. Pag di pa pumasa sa censorship ng MTRCB, ako'y magre-retreat na. Surrender na. Never surrender. Tulad nito nga padala niya joke, never surrender po ito. Kahit nasa peligro. Ito, medyo nadinig ko na to kasi. Matagal na, pero pwede pa. Ito kwentong kagitingan mga kababayan. May isang barko, cruise ship mga kababayan ito, mula Amerika, papuntang Maynila. Ngayon, sa kalagitnaan po ng biyahe, nagsalita yung captain ng barko. Sumobra daw yung load ng barko, kaya kailangang mag-unload. Siyempre, inauna muna yung mga gamit. Ultimately, hindi pa nakaya, mga kababayan. Kailangang may magsakripisyo sa mga sakay. Dito masusukat yung kabayanihan. Di ba? Ang una pong nag-respond kaagad, yung isang Meksikano. Sigaw ng Meksikano, matik po. Viva Meksikano! Sabay talon po sa dagat. Pangalawa, yung Hapon. Alam naman po ninyo ang mga Hapones. Matatapang po. Harakiri agad. Sabi ng Hapones, Bansay, Hapones! Sabay talon mga kababayan. Siyempre, maraming Amerikano. Naiya naman yung mga mamamayan ni Trump. Hindi niya pwedeng hindi tayo gumalaw. Sabay talon yung Amerikano. After na sumigaw na, Long live America! Iyan po ang mga heroes. O di ba? Tapos yung Pinoy na mga kababayan, kasi biyaheng Maynila, palingalinga yung Pinoy. Sabi ng Pinoy na palingalinga muna, kaya lang, kailangan na niya, tuso tayo rito. Hindi tayo paiisa. Kasabay mga kababayan ng kanyang sigaw na, Mabuhay ang Pilipinas! Sabay tadyak doon sa inchik. Naisip niya kasi, pinakamkam yung West Philippine Sea. Botean niya ito na, makaganti na ako rito. Pagkatapos sa kasapangan nito, patirain ko na ito sa dagat. Tinadyakan po yung inchik, hulog po sa dagat. Amanos na niya tayo. Suwapang kayo. Hindi niya ninyo kami mauutos sa claim ninyo sa West Philippine Sea. Wais iri. Panahon nang makaganti, mga kababayan. Tuso yung Pinoy, nalunod yung Chinese. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po.
Pasado na ito. Nirevise ko lang ng konti para akma sa panahon. Yung padala po ni Mr. Bob Guantamano, dyan po sa San Diego, California. Ang sabi niya, pangatlo na kasi ito, pag hindi pa niya makapasa to sa MTRCB, ayoko na. Pasado na. Padala mo po, Mr. Guantamano, yung GCash mo. Pakonsilo lang, 200 pesos. Diba? Para hindi naman masayang yung efforts ninyo. Pero sa raffle natin, kasama ka na, ang mabubunot natin at the end of the month, 5,000, medyo malaki-laki ng konti. Diba? And sa grand draw, yung mga hindi pa mabubunot, may chance kayong manalo ng 10,000. And other prizes, dagdagan pa natin. Kasama na natin dito sa box. Dito na tayo mga kababayan sa seryosong mga topics natin. Dalawa yung topic natin. Unahin natin itong latest na balita ngayon. Lumambot po mga kababayan si Zelensky. Pinalayas ni Trump. Pinaliguan muna mga kababayan ng sermon. Tinawag pang estupido. You stupid president! You don't have the cards right now, Anya. Itong sinasabi ko mga kababayan na mali dito si Zelensky. Kahit yung iba po, kampi kay Zelensky. Pagtaasan mo ba naman ng boses yung presidente ng Amerika na siyang hinihingian mo ng tulong? Sabi natin, saan ka nakakita na tao pumunta sa bahay mo? Pagkatapos siya pa yung arugante, humihingi ng tulong. Sabi ni Trump, wala ka niya sa posisyon para sabihin niya at hindi ka pwedeng mag-dictate ng nafe-feel namin. Wala ka sa posisyon. O ngayon, lumambot after na palayasin ni Trump at nakipag-usap sa mga leaders ng Europe. Yung mga leaders ng Europe, kumampi kay Zelensky. Pero sabi nga natin mga kababayan, yung mga leaders ng Europe, mga toso rin, sige lang ang salita, yung support nila, lahat man lang hangin, yung Amerika, yung maraming pinapadalang armas. Sabi ni Trump, kung hindi anya galing sa amin yung mga armas na ginagamit ninyo, in 2 weeks time anya, sakop na kayo ng Russia. Ngayon mga kababayan sa latest, sabi ni Zelensky, ready na anya kami na pirmahan yung minerals deal. Anong laban nila mga kababayan kung walang suporta yung Amerika? Ngayon pa lang ng balita ito, 8:31 a.m. Philippine Daily Inquirer. Ukraine ready to sign minerals deal with US, sabi ni Zelensky. Sa totoo lang, magaling po si Trump. Ayaw mo anya, di wag. Dainin paniruan mga kababayan yung Amerika. Kasi ang Amerika po, until today, superpower. Sa yung malakas na bansa sa buong mundo until today. So paano mo man makikipasusurrenderin si Trump ng isang leader ng bansa na under siege tulad po ng Ukraine? Sa negosasyon kasi po, basic yan. You negotiate from the position of strength. Pero kung wala ka man lakas, tulad ng Ukraine, mahina kang ang bansa, kasi nga kailangan mo ng tulong pagkatapos ikaw yung magdidikta. Sabi ni Trump, napakalinaw. Right now, anya, you don't have the cards. Matigas ang ulo po matigas ang ulo ni Zelensky. Na-realize siguro po na without America, matutunaw po ang Ukraine. Masasakop ng Russia. So mamili siya, makipag-negotiate sa Amerika, magpakumbaba para isign yung minerals deal o i-abandon siya totally ng Amerika. Ito na ngayon mga kababayan. Sabi dito sa balita from London, Ukraine is ready to sign a minerals deal with the United States, sabi po ni Zelensky sa interview ng UK media. The agreement that's on the table will be signed if the parties are ready. He told a late-night huddle with some UK media after a landmark summit in London. The deal, which was supposed to be step forwards helping to end the conflict in Ukraine, fell through on Friday after a televised Oval Office clash with US President Donald Trump. Sabi ni Zelensky, it is our policy to continue what happened in the past. We are constructive.
If we agreed to sign the minerals deal, we are ready to sign it. Sabi kasi ni Trump, mga kababayan, dainin paniruan, sabi nga dito sa amin. Kasi ang may pangangailangan po, tama naman si Trump, ang may pangangailangan sila, wala man pangangailangan yung Amerika. Yung minerals deal, mga kababayan, kumbaga, para may magamit. Wala mang libre po. Para may magamit sa reconstruction. And that is a requirement, mga kababayan. Once, halimbawa, mag-agree si Zelensky for a ceasefire. Kasi ang dami na niyang namamatay, sabi ni, boss, Russian soldiers. Kaya lang, mas marami sa mga Ukrainians. Sabi ni Trump, you can go back, anya, once you are ready to talk peace. I think, anya, sabi ni Trump, hindi ka pa ready. Bumalik ka na lang, anya, pinalayas po, hindi na pinakain. Inigosyante po si Trump straightforward kung magsalita. Nakita ninyo yung nag-take out siya bilang bagong presidente. Habang nakikinig yung outgoing president, si Biden, talaga pong pinaulanan ng mga matatapang na salita. Lahat ng pagkakamali ng past administration po, minensyon, harap-harapan na sinasabi ni Trump habang nandun sa oath-taking niya. Inaugural, ganon katindi si Trump, si Zelensky pa. Pinagsabihan po, you can leave, anya, sabi ng White House officials. Maalis na niya kayo. Leave the White House. Dinirespect niya ninyo ang American people. Nandito kayo sa bahay namin sa White House, sa Oval Office. Sabi ni Vice President Vance, J.D. Vance, magtaas ka ba naman ang boses sa may-ari ng bahay? Sabi ni Trump, ni J.D. Vance, dapat na niya magpasalamat. Be thankful to the American people and be respectful. Talagang pinagsalitaan po ng mga matatalim na pananalita si Zelensky. Sabi ni Trump, alam ko, anya, mga matatapang kayo. Pero you don't have the cards and you should be thankful sa tulong niya ng Amerika. Kasi without our military hardware, yung mga armas, 2 weeks lang anya, tapos na kayo. Tama naman po. Yan sabi ni Trump, you are either going to make a deal or we are out. And if we are out, anya, you will fight it out. And I don't think it's going to be pretty. So mag-isa ka, anya, na makikipag laban. Pag wala niya kami, walang support sa amin, sa gira mo, na gusto mong ipagpatuloy, ako, anya, gusto ko ceasefire, peace deal, kasi marami nang namamatay. I don't think, anya, it's going to be pretty. Ibig sabihin po, sigurado, madudurog ang bansa mo. Ubos kayo dyan. Yan ang ibig sabihin, mga kababayan ni Trump, pag hindi ka niya sumang-ayon. O ngayon, walang magawa si Zelensky, kundi sumang-ayon po. Kasi kailangan niya yung Amerika. Sa Europe naman po, lahat malang yung kwento. Na-realize niya siguro. Sabi ko nga, matagal na siya na nag-apply na maging NATO member. Hindi man po ina-approve ng NATO. You see? Kasi oppose yung Russia. Pag inaccept yung membership ng Ukraine, target na yung buong Europe ni Putin. World War III na po. Sabi ni Trump, you are gambling with World War III. Do not gamble, anya. Ayan po, dito yung argumento po. Yung pagkainitan. Going around si Vice President Vance, because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree with problems? Bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. But you have nice ocean.
and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. Telling you, Because you're in no Napikon si position Trump to dyan. dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. You're in no position to what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very I'm good and very telling you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position. Happens to be right From about the it. very beginning of the war. You're not in a good position. I You don't was have the cards right now. You don't have With the us, you cards start right having now. Playing cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives of anymore. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you You're gambling anya with World War III. Yan sabi po ni Trump. And you are being disrespectful anya to the American people. Kasi yung mga Amerikano yung tumutulong sa kanya, nagpadala ng mga armas, billions of dollars worth ng mga armas. Ganon pa yung pag-ugali ni Zelensky. Kaya napikon po si Trump pagkatapos si Vice President Vance. Yan o, mga kababayan. Gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to you. respect to you. Far more than a lot of people said With they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire today. meeting, have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think you speak very loudly about the war. You He's can not speaking loudly. He's not speaking loudly. Galit pa si Trump tapos si Vance. Kasi si Zelensky pala po, nangampanya para kay Biden. Yan kasi, nangingialam ka, presidente ka ng Ukraine, mangingialam ka sa politika ng Amerika. Dapat hindi ka mangialam, hintayin mo kung sino yung manalo, doon ka didikit. Ganon dapat ang wise na leader. Alam mo kailangan mo yung Amerika. Pagkatapos, nag-gamble ka na mangampanya sa oposisyon. Oposisyon ngayon, noon administration. Yan ang minimin mga kababayan ni Vance. Pumunta ka niya sa Pennsylvania, pagkatapos you campaign with the opposition. Tapos you attack inattack nila, sinisiraan si Trump. Yan ang masakit mga kababayan. Masaklap, kaya yung paninira po, ito yung konsekwensya ng paninira. Pinaliguan siya ngayon ng matatapang na salita. You see? Pagkatapos arugante pa si Zelensky. Ayun, sumurrender man lang sa Amerika. Kasi kailangan niya ang support ng Amerika. Yan po. No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. I You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are our country staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks. You haven't, in it, and you haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, I through this said stupid thank you. president, $350 Stupido ka niya. billion. You voted We gave for you your military equipment, You and you've voted been for a your brave, president. but they had to use our military. What about this? If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from. Kung wala niya yung mga armas na pinadala ko sa inyo, pinadala ng Amerika sa inyo, hindi pa pala siya, yung presidente. Kung wala niya yung military equipment na pinadala ng aming bansa, tapos na kayo in 2 weeks. So anyway, dumambot na po ngayon si Zelensky. Okay na daw sa kanya. Pipirma na siya sa Earth Minerals deal with America. Di okay. Wala pang sagot si Trump. Kung approve ni Trump, baka i-approve pero hindi immediately. Palipasin na niya natin kasi mainit pang ulo ko. Palipasin natin ang 1 taon pa. O di ba? Yan kasi. Sige niya, pero hintay ka. You are not my priority kasi masama ang ugali mo eh. Bibigyan mo na ng leksyon. Ito mga kababayan si Zelensky, before na i-approve, pahirapan na muna siya ni Trump. Di ba? That is normal mga kababayan sa isang taong masama ang ugali. Para turuan po ng good manners.
Para lang mga kababayan yung mga DDS at mga Duterte na walang good manners. Yun ang isusunod nating topic kasi. Wala man sana silang problema, pumasok sila sa problema. Ang feeling kasi nila, sila pa yung gobyerno. O diba? Ngayon patong-patong na kaso. Mga kababayan ang kinakaharap na mga Duterte na sana wala man sana siyang ganyan. Diba? Kaya gumawa sila ng problema. O ngayon, dito tayo sa sabi ng ating Pangulo. Sabi ng ating Pangulo, my supporters are real people, not keyboard warriors. Kita ninyo, patama na naman po. Dati-rati, hindi nagsasalita ng ganyan. Sumobra kasi yung mga Duterte. Kaya araw-araw may patama. Lalo doon sa kampanya ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. At si Yusek Castro. Attorney Claire Castro. Kaya sabi ni Jason sa doon sa kanyang post, alaman natin na ang source ni Jason sa ng mga balita, yung dinescribe ni E.S. Bersamin na one-man factory ng fake news. Ang sabi na naman po, yan sabi niya, kahapon, for your information, please be advised that Malacanang press briefing of Yusek Claire Castro on a personal opinion is Monday to Friday only. Bumanat na naman mo. Yung press briefing daw ni Yusek Castro, personal opinion niya. Hayaan ba yon ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang sasabihin ni Yusek Castro, lahat niya personal opinion lang? Hindi yun nahayaan. Remember ng mga secretaries, undersecretaries, alter ego ng presidente, other self. The fact na hindi siya tinatanggal habang umaatake, allowed siya. At kung may mga opinion man na sinasabi si Yusek Castro about Digong at mga Duterte, ang ibig sabihin niyan, may basbas yung Pangulo. Naintindihan mo, Jason, siya? Ang tagal-tagal mo na sa mainstream media, hindi mo pa alam na ganon? Alter ego, other self nga. Kasi kung hindi yun allowed ng ating Pangulo, di tinanggal na sana. Tulad ng gustong magyari ng mga DDS, tanggalin daw agad si Yusek Castro, si Tio Moreno, isang diehard DDS. Kasi nakakasira daw sa lalong masisira daw yung Pangulo. Di dapat, huwag ninyong ipatanggal kung totoong nakakasira sa ating Pangulo. Kasi kayo nga walang tigil sa paninira sa ating Pangulo. Di katulong na ninyo. Di ba? The fact na gusto niyong ipatanggal, kasi never man kayong mag-wish na bumuti ang ating Pangulo. Yun pala naman, nakakasira si Yusek Castro. Ba't pa ninyo ipatanggal? Habang kayo patuloy sa paninira, di katulong na ninyo si Yusek Castro pag ganun. Dapat matuwa kayo. Ba't hindi kayo natutuwa? Kasi ang totoo, yung mga paninira ninyo, mga fake news ninyo, ang dumodorog ngayon si Yusek Castro. Yan ang katotohanan niya. Yusek Castro is doing good bilang presidential Malacanang press officer. Effective siya. Durog na durog po yung mga DDS ngayon, lalo na si Digong. Sabi ni Yusek Castro, si President Bongbong Marcos is committed para sa paglilinis ng lahat ng kalat ng previous administration. Galit na galit po yung mga DDS. Lalo na sa money laundering, committed niya. O ngayon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, balikan natin. Sabi niya po, ang mga supporters ko mga real people, hindi mga keyboard warriors. Makikita po naman natin doon sa kampanya ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Talagang dinudumog po. Rockstar pa rin ang dating ng ating Pangulo. Mas dinudumog siya kaysa mga kandidato sa pagkasenador. Nakita ninyo yung kampanya doon sa Bulacan? Yeah, sa Bulacan po to. Grabing tao po. Real people. Hindi tulad ng indignation rally sa Mandawi City ni Digong nang ginamit na footage. Concert pala yon. Concert ng Planet Shakers po. Ginamit nila. Mahilig sila sa fake news talaga. Tama si Lucas Bersamin. Ganyan, kakapal ang mga tao po. You see, real people.
May close up, may malayo para makita lahat. Yan po ang tao. Dito yung mga VIP siguro, kaya bakante diyan. Doon general public napakarami. Napakasaya nila. Nagsasayawan. Tuwang-tuwa po sila. Ngayon, kumusta naman si Sara? Nakita mo niya, Mr. Maravillas, yung pag-ikot ni Sara. Nakita ko po, hindi man sumasama po sa rally ng PDP Laban. Nandun pumupunta kung saan-saan. Yan ang crowd ni Sara, Talagang kailangan pa niya, mga kababayan, na umakyat sa umakyat dito. Tumungtong pa siya sa 2 patong na upuan. Di ba? Yan ang drama niya. Ilan lang ang audience niya, mga kababayan. Sabi ng supporter niya, ka-cute magkwento ni BP. Complete with action pa. Tawang-tawa ang mga tao. Walang kaarte-arte. Tingnan ninyo ang Vice Presidente. Ibang klase kung humarap sa madlang people. Walang kaarte-arte. Nagpakuha pa ng upuan para patungan at makita siya ng lahat ng mga tao. Totoo lang, abnormal po ang ganyang mga drama. Kukunti man lang yung mga tao, kailangan mo pa talaga na tumungtong doon. May microphone ka naman, maririnig ka naman. Gusto lang magdrama, mga kababayan. Parang si, mas malala pa. Parang si Lenny. Pero mas malala, si Lenny at least hindi violente. Drama lang yun. Ito, mas matindi po. Si Lenny at least kontrolado yung emosyon. Hindi nagtatantrum at never yung nagbanta. Kaya hindi na-impeach. You see? Huwag kami mga DDS. Ngayon, balik tayo sa sabi ng ating Pangulo. Ang mga supporters niya, real people. Tama po. Makatotohanan. Truthful. Yan Sabi niya, sa latest upload ng kanyang vlog kahapon, the President expresses appreciation for the people who crowd the sorties of the Alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial slate, saying their presence proves the legitimacy of his political base. The President emphasized that these supporters are not just anonymous social media accounts, but real individuals who engage with him personally. Sabi ng ating Pangulo, ang isa sa mga kinatutuwa ko sa mga rally na pinupuntahan namin ay nakikita ko mismo ang mga sumuporta sa atin. Hindi lang ito mga keyboard warrior or troll. Mga totoong tao po sila. He also pointed to testimonials from Filipinos who have directly benefited from government projects as proof of his administration's achievements. Isa pang hindi nila pwedeng i-fake ay ang mga tunay na testimonya mismo ng ating mga kababayan tungkol sa mga proyekto at mga programa ng pamahalaan. Kampanya man o hindi, walang pipigil sa pagsiservisyo ng ating pamahalaan. Pero sabi niya, kakambalan niya ng kampanya ang mga intriga at batuang putik na tinatawag na fake news. Yan mga kababayan ang patama na naman ng ating Pangulo doon sa sinabi ni ES Secretary Lucas or Executive Secretary, yung S pala, ES, Executive Secretary Lucas Bersami na si Digong, one-man factory ng fake news. You see? Ito pa ang halimbawa ng fake news. Pinakalat na naman po. Alam na ninyo kung sino ito? Yung frustrated na maging ambassador. Kaya sabi sa post ni Benji Contreras, fake news na naman ang mga katulad ni nakipag-away daw kaya maga ang muka o ito ang paliwanag ni Congressman Sandro Marcos, our future president. Grabe po ang pakalat ng mga DDS. Pati yung kaya po nagsuot ng sunglasses yung First Lady doon sa okasyon ng pagbubukas ng Pasig Esplanade. Kasi po nagka-allergic reaction. May allergic reaction po, namamaga yung mata
ng ating First Lady, tuwang-tuwa na naman po. Yan ang mali po dito sa mga DDS. Di madaling i-debunk yung kanilang mga pagpapakalat ng fake news. At ang masama sa kanila, natutuwa sila sa ganitong sitwasyon ng isang tao. Napakasama po na matuwa ka pag ang isang tao nagkasakit na ospital, magwiwis kang mamatay na sana. Ipag narinig yan ng ating Panginoong Diyos sa langit, ang bulta niyan. May warning yan sa Bible po. Kaya ko never na mag-wish, wishing ill to any person, mga kababayan, kahit kagalit mo, is not good. Yan ang sabi ni King Solomon, no? Do not rejoice when your enemy falls, and let your heart be glad when he stumbles, lest the Lord see it and be displeased and turn away his anger from him. Di ba? Pero ituloy lang ninyo ang masasamang gawain yan. Kasi tingnan ninyo ang nangyari sa mga Duterte sa pagwiwis ng masama sa ating Pangulo in the first family at sa buong gobyerno. Yan ang inabot nila. Patong-patong na problema ang kanilang inabot sa pagwiwis ng masama. Tuwang-tuwa sila dito, mga kababayan, sa allergic reactions sa First Lady. Ito po yung paliwanag ni Sandro Marcos sa report ng ANC. Pakinggan natin po. Afternoon to all of you and welcome to Malacanang. Well, I would like to extend my deepest apologies. Number one, for being extremely underdressed. I was just told about 20 minutes ago that I would be taking the First Lady. But to all, I would like to give and extend her heartfelt apologies. The First Lady woke up this morning. She had a very adverse allergic reaction. So she looks like she got into a fight with Manny Pacquiao. So I don't think she'll be showing herself today. Allergic reaction. But she wanted to send me as somewhat of a symbol to show how supportive we are of this incredible program and the awardees that are in it. So please rest assured that along with the entire First Family, but more importantly, the entire national government, we continue and want to continue supporting foundations such as this that recognize the excellence of our youth today and those who are making a difference in our country. So once again, congratulations po sa inyong lahat. Yan po yung rason kung bakit maga yung mata ni First Lady Lisa Marcos. Allergic reaction. Pinalalabas nila, binugbog ni PBBM si Mrs. Lisa Marcos. Itutulad pa ninyo sa ugali ni Sara Duterte. Walang ganong pag-ugali po ang pamilya Marcos na magbuhat ng kamay. Si Sara po, may clip pa mismo yung aksyon. Nang bugbugin niya yung sheriff. Itutulad pa ninyo sa mga ugali ninyo na mga violente kayo. Huwag kami, mga DDS, kayo-kayo na lang ang maglokohan. Pero yung general public po, hindi ninyo mapapaniwala. Kaya yung First Lady po, ganun yung kanyang itsura nang mag-attend po doon sa Pasig Esplanade. Pumunta pa rin siya po kasi nga po kasama yon sa kanyang project. Kaya naka-sunglasses siya po nang dumating doon. Kaya lang nung gabi niya, inalis na niya yung sunglasses niya. Ngayon po siya. Kaya namamaga, gabi na, inalis na ni First Lady yung kanyang sunglasses kasi gabi na. Namamaga po. Pinalabas, mga kababayan, ng vlogger sa Amerika na binugbogan niya ni PBBM. Walang ganun pong pag-ugali si President Bongbong Marcos. Ang mga Marcoses, hindi po sila pinalaking mga violenting tao. Talaga naman mga itutulad pa ninyo sa inyong idol. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami.
Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.